Gandang umaga po sa inyong lahat. Bistado na po mga kaibigan. Isang shocking truth ang yumanig ngayon dyan sa Senado. Sino itong tinatagong demonyo na si Boss B na nagpupondo daw at nagbabayad daw sa mga bayarang vloggers para wasakin ang reputasyon ng mga tapat na naglilingkod sa bayan. May resibo na, mga kababayan, ha? At supalpal silang lahat ng magsalita at humarap sa hustisya ang dalawang Cayetano, sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano. Palpak ang kasunduan ng mga sindikato. Katotohanan ang mananaig ngayon. Huwag kayong kukurap dahil ibibigay natin ang rekta sa batas ng paghimay dito, mga kaibigan. Okay, magandang araw po sa ating milyong-milyong mga kababayan, lalo na sa ating mga masisipag na OFWs at mga migrant workers na nanonood mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Balik tayo sa realidad ng buhay at kababayan natin, ha? Bakit nyo kailangang malaman ito? Dahil ang perang ginagamit ng mga mapanirang puwersa, ito ay maaaring galaw galing sa nakaw na yaman na dapat sana ay napupunta sa kabuhayan ninyo, natin mga kaibigan. Di po ba? Ito ang realidad. May mga politikong balat sibuyas at mga tuta ng sindikato na gumagamit ng mga bayarang trolls at vloggers para linlangin ang publiko. Gumagawa sila ng mga palpak na kasunduan sa dilim, ha? Akala nila malulusutan nila ang batas, akala nila maiiwasan nila ang Supreme Court o ang Ombudsman, pero nagkakamali sila. Noong nagsalita si Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano sa sa live nila, na alam nyo, nakakatuwa din si Erwin Tulfo, Senador Erwin Tulfo at Senador Ping Lacson. Nagla-live daw. YouTube live, shopping. Boy banat daw si Senador Alan Peter Cayetano. Nakakatawa lang, no? Niyanig ang kanilang palpak na diskarte. Panoorin ninyo kung paano itinataguyod ng dalawang Cayetano ang hustisya laban sa demolition job. Panoorin nga po natin mga kababayan, ha? Ayan, okay. Play po natin, ha. Ito po yung hindi ko na patatagalin ito, na nagpunta na si Senador Alan Peter Cayetano. Tapos magkomento po tayo. Support you. Thank you so much, Tess. Tapos sabi ni Justine, kamusta po? And I'm fine, Justine. Kamusta ka rin? So I won't be able to read kung wala ang aking salamin. So yan, graded po kasi yan. Eto na. Ayan, parehas na po kami ni Senator Pia Cayetano. Eto na, yung bisita kong sobrang excited na mag-join sa atin. Eto na, hulaan nyo. I wanna know kung may hula kayo, kung sino yun. Ano ba yan? Si Senator Erwin Tulfo? Hulaan nyo. Minsan lang kami magsama in our FB Live. Hi guys, special edition to, especially sa mga walang tulugan because it's 11 o'clock. And dun sa ating mga OFWs na nasa ibang time zone, this is for you, Al. Say hello. So God bless all of you. I'm listening to Ate Pia. Sarap ng interaction nyo. At saka Ayan, no? Dapat interaction, no? Mag-message po kayo dyan, mga kaibigan. namimiss ko yung kwentuhan lang. Oo, di ba? Parang exactly. in a room lang like this. Kasi nga, simula May 11, parang panay political issues. But sobrang Nakakapagod thankful, po, guys. sobrang thankful ako na nanonood kayo, nakikinig kayo, nagsusupport, you're praying for us when we bump into each other. Pareho kami ng experience ni ate. Dati, hi, hello, pwedeng picture. But ngayon, yung may conversation. So it really Tama, ano? Parang tayo po, mga kaibigan, may conversation tayo, ha? shows us that you care, At what we're nanonood, doing, it nagsusubaybay. matters, di ba? And then yung insight, kasi kahit anong sabihin mong, ang politiko, kahit anong sabihin makamasat di ba? Iba yung daily experience ng ating mga kababayan Of course. Di ba? One quick example, kasi sinasabi mo abogado ka. Yung sinabi ng isang pulis sa amin, Sir,
nanonood kami, ilan mga kasama nyo, paulit-ulit na hindi dapat technical. Sabi nung pulis, Ayan, sir, maganda yan. pag nanghuli kami, unang-una, nasa Pulis, kalye ah. parate, kahit hindi sila naka-uniforme, they're still on duty technically because they have to respond to any crime. And then, pag nasa korte daw, it takes weeks, it takes months. Tapos isang technicality, Tanggal. mapapawalang sala yon. Tapon ang kaso. Oh, tapos kung gusto nila silang gantihan o pamilya nila o kasuhan, nandun. Tapos sabi na, tapos sir, manunood kami. Vice President yung pinag-uusapan, tapos mga senador kayo, tapos sasabihin nyo, wag naman yung technicality. So, Yun, tama po yun. No? Dapat according to the rules. those kind of insights, hindi ko maiisip on my own eh. 'Di ba? Kasi nga, hindi naman ako nasa korte parate na sa mga crimes na whether pickpocketing, whether nagkaroon ng suntukan, or whether yun nga, yung sa drugs, lalo na yung sa technicality sa paghuhuli, whether yun... Alam nyo, marami po kasing ganyan no? Lalo na sa digital forensics. Dapat talaga as is. Kasi kung hindi po talaga, madidismiss po yung kaso by technicality. Using pushing, illegal possession or pushing. No? So, we really appreciate your time, your effort, your watching, your prayers. Thank you. And yun nga, yung sabi ko Al kanina bago ka nag-join, na wala namang intensyong gawing technical na pahirapan. Yung bilin nga ni Daddy Tama, yun. talaga is yung kanyang practice mismo is ipaliwanag ang batas, di ba? Yun ang job namin as a lawyer. Hindi pwedeng isang tabi. May isang nag-comment na parang bakit ginawang suppletory yung rules of court sa evidence. Actually, yung first impeachment na nandun ako, which is yung sa Corona impeachment, I felt the same way. Sabi ko, ba't nasa rules yon? And I think it was Senate President JPE who said sa parang isang caucus natin, anong gagamitin natin kung hindi yon? Yun nga. So, parang you sa have akin to have naman- some kind of rules. Pero sa akin naman, parang, hindi, kaya nga impeachment, it's quasi political. So meaning, parang hearing sa Blue Ribbon or hearing sa Justice Committee. Pero hindi we all agreed that it's such an important, kaya nga trial siya, hindi siya hearing lang Yun, tama po may difference po yun Kasi hearing, yung mga doon ay mga guests, no? Ito, yung sa yung iniimbitahan nila, they call that as a witness. 'Di ba? Hindi siya town hall, hindi siya parang sino mas popular, palakpakan natin to, or see who made the better points. It's also not a debate, 'di ba? It's really a Tama. Trial po yan, Hindi po hearing, hindi rin po debate. trial. So, it takes time, it takes effort, but let me put it this way, the end does not justify the means. So kung wala kang rule, kung ano yung means mo to get to the end, Paano? palakasan na lang. Yun na nga that's the reason why we have rules. I cannot help but think of this example. Narinig nyo na sabihin na basketball nga may rules, di ba? Tapos pag nag-foul ka, bibilangan ka ng Tama. foul. Tama Pag yun. nakailang foul ka, out. Correct. Lahat po ng events, mayroon pong rules yan, no? Sports, 'di ba? Debates, at saka eskwelahan. Okay? Lahat po yan may rules. And kailangan natin sundin. Code of ethics parang gano'n, no? Code of rules. Di ba may rules? But Al, tanda mo nung bata tayo, sorry. Nung bata tayo, kahit matuto ka pala magpatintero, may rules yun Di ba? Nandun ka sa guhit. Sa guhit ka nakatayo. Hindi ka naman pwede lumagpas sa guhit at puntahan mo yung kinakalabit mo. Iba naman yun, habulan na yun. Iba naman yung rules. Pag sinabing habulan, hindi mo pwedeng batuhin. Hindi batuhan yun, habulan. Yeah. There Correct, are always rules. So Tama, no? Ang gusto ko dito sa dalawang magkapatid na ito, may analogy. Po nila, kinukompare po nila sa isang sitwasyon na we can all relate on this situation, Sa supina, may rules yun So isang pinag-uusapan namin, pinag-aaralan namin, and back and forth kami ng lawyers ko is kung yung ni-request na supina para sa AMLA, sa anti-money laundering, sa bank account, sa mga bangko, at saka sa BIR,
whether nag-comply. So ang style na ginawa ko sa lawyers na tumutulong sa akin, sabi ko, guys, maghati kayo. Kalahati sa inyo, kamping-kampi sa prosecution, kalahati, kamping-kampi Parang sa... debate ng high school, di ba? Choose a side, choose a para I side. can see both sides and then I can... Ganun I naman can din ginawa ko sa team ko. lead it. Isulat But nyo, both ito yung sides. mabigat, di ba? So kanina, I was mentioning, okay, na may senador, sabi ko nga, sa pagkaalam ko, nag 2 times yung SALN, pero siya na nagsabi kanina, hindi, 4 times. So that in itself doesn't mean na may mali. Oo nga. That in itself doesn't mean na may i-declare mo nga di ba? So I was making the point. But halimbawa, hindi ko siya gusto. So pwede ko bang tawagan na kagad yung AMLA, yung BIR, at saka yung Supina. kunin yung ano. Kasi ganun ang parang isang lumalabas dito sa kabila. That's the issue. It's another story, pero rather than sagutin, etc., iba yung sagot. But my point is, guys, pagka kasi may rules, protection natin lahat yon. Kasi hindi mo... Tama, no? Pag may mga written documents or contract or rules, mga ganyan, ano yun? On our advantage yun. Ganon, di ba? Pwedeng, pag magsasaka ka, iba yung rule sa'yo. Pag bilyonaryo ka, iba rule sa'yo. Pag abogado ka, iba rule sa'yo. E di kung ganun, parating panalo yung rule makers. Yung rule makers. Correct. Tama yan. Yung sinong gumagawa ng rules. Kasi papalitan lang yan ng papalitan eh. Di ba? Or yung joke sa atin nung bata tayo, yung golden rule. Who has the gold rules? Di ba? Kasi yung tunay na golden rules, do not do unto others, yung ayaw mong gawin sa'yo. Tapos sabi naman nung iba, Hindi, pag golden binabastos rule. yun, the gold, who has the gold Gold rules? rules. Yun ang masakit. Yun yung ayaw Tama, no? Hindi dapat ganon. natin mangyari because remember, Al, may kasabihan na lagi din sinasabi ni Daddy noon. Hindi naman siya ang nag-invento noon, but he would always say it, yung those who have less in life should have more in the law. Yeah. And that's why I think that po, was a US justice. dapat, hindi nga si Daddy ang original noon, Yeah. pero sinasabi parati ni Daddy yun noon. Tama ka, baka US case yan, na kaya ho ako nag-aabalang magpaliwanag ng batas kasi, you know guys, muntik na ako hindi maging lawyer. Actually, hindi muntik. Ito si Alan, bata pa lang yan, gusto na mag-abogado. Kasi I'm almost 5 years older than Alan, okay? So, yung mga friends ko, saan ba rin si Alan? Yung kapatid mo, ang bata-bata lagi may hawak na dictionary kasi nga gusto mag-abogado. Ako, hindi ko gusto mag-abogado, gusto ko mag-teacher kapareho ng mami ko. Then at another time, gusto ko mag-journalist. Anyway, ang At saka sa tagal. pagmamahal mo ng sports, gusto mo mag-chiropractor one time. Oh, gusto ko mag-chiropractor. Isa pa lang chiropractor sa Pilipinas noon. Gusto ko na mag-chiropractor kasi ang hilig ko talaga sa katawan yung sports, palakasin ng katawan. Health. And now, nandiyan na yung mind-body connection, 'di ba? Mas maraming evidence to show na a healthy body is a healthy mind. Kaya kahit si Alan nagsabi, Al, dati mataba yan. Hanapin niyo yung mga pictures. I'm so proud of him. He was like, 40, 50 pounds heavier? He looked 20 years older, 20 years ago. Iba na Yung yung mga naman, 20 to 30 lang. sige, pero basta you're so fit, you're fitter now. I'm proud of you. Thank you. Nag-iisip siya, nag-elliptical, yung parang treadmill pero hindi tagtag sa sa tuhod. Anyway, wala tuloy yung pag-iisip ko. Sa rules. Those who have less in life should have more in the law, and that's why hindi nga ako, muntik na nga ako hindi maging abogado. So, nung naging abogado ko, sabi ko, feeling ko, calling ni Lord sa akin yon. And yet, hindi ko alam kung anong law yung papraktisin ko. Kasi nga, in a way, parang pilit. Kasi hindi ko na alam kung ano yung aaralin ko. Sabi nila, sayang naman, nag-graduate ka ng cum laude, economics, dapat law yan, pre-law yan. Ewan mo ko hilig, parang but napunta ako doon, then awa naman ng Diyos, magaganda naman grades ko, pumasa naman ako, nag-graduate ako with honors. So sabi ko, ano bang law gagawin ko? I did, because ang tatay namin was a lawyer and a practitioner sa law office. Sabi niya, you have to work in a law office para yung Ayun, tama. tuloy, para ka nagma-masters, Yung tuloy yung training Didikdikin mo. ka talaga, pero Kumbaga sa Dr. grabe yung Al, training. para ka nagre-residente. Oo. Balik ka pa, aral. So I did that, not knowing na ang calling ko pala is to become a senator. Hindi ko po alam yun. Hindi ko po alam Walang yun. may Wala alam akong sa atin. balak. Wala. So that's why now that I'm here, I really take my job seriously. And if you look at my track record, sabi nga nung isa, ang yabang mo, hindi ho ako mayabang. But it's my job. It is my God-given job to share what
whatever talent I have, may mas magaling sa akin magpaliwanag, I'm sure. May mas matalino sa akin, I'm sure din. Pero kung ano man yung konting talino na nabigay sa akin, Okay, siguro let's stop from there, no? Talagang napakagaling naman nitong magkapatid na ito, mga kababayan. No, ngayon, hindi po diyan nagtatapos ang ating kwento, no? Etong mas matindi, mga kababayan. Dito pumapasok ang legal genius analysis na hindi nyo maririnig sa mga bayarang vloggers. Pero syempre, with the help of Senator Alan Peter Cayetano and Senator Pia, no? Alam nyo, si Senator Alan Peter Cayetano, ginagamit ang kanyang husay sa cross-examination para ibunyag ang koneksyon ng mautak sa likod ng paninira. Si Senator Pia Cayetano naman, hiningi ang proteksyon ng institusyon laban sa cyberbullying at black propaganda na sumisira sa integridad ng ating batas. Ang galing, hindi ba? Ito ang totoong good news, Ipinakita ng dalawang Cayetano kapag katotohanan ang hawak mo. Kahit anong banta ng impeachment trial o kaso sa Supreme Court, hindi na mayayanig ng mga palpak na strategies ng kalaban. Ngayon, Nako, mga kaibigan, sandali lang mga kababayan. Bago natin ibigay ang pinal na hatol, mag-break muna tayo para sa ating mga global roll call. Gusto kong batiin ang ating mga tapat na taga-subaybay mula sa Saudi Arabia, UAE, Hong Kong, Singapore, Canada at USA. Comment down below kung nasan kayong bansa ngayon para mabanggit ko kayo sa susunod nating mga shows. Kung nakikita ninyo na mahalaga at nakakatulong itong ating legal breakdowns at paghingimay sa katotohanan para hindi tayo naluloko ng mga bayarang vloggers, feel free to support the channel via Super Thanks or by joining our YouTube membership so we can keep bringing you the absolute truth ng walang kinakatakutan. Kasama ninyo, we are on the road to 100,000 subscribers para ipakita ang lakas ng ating komunidad laban sa fake news. Join us and subscribe now. Ito na ngayon ang pinal na konklusyon. Ang hatol nila, ang mga mapatnirang strategies na gumagamit kay Boss B at sa mga bayarang vloggers ay mga duwag na hindi kayang harapin ang batas sa malinis na paraan. Palpak ang kanilang kasunduan dahil itinayo ni na Senador Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano ang pader ng katotohanan at hustisya sa Senado. Hindi uubra ang pananakot ng impeachment trial o ang mga peking kaso kapag ang katotohanan ang iyong kalasag. Para sa aking tanong na dapat ninyong sagutin sa comment section para mapag-usapan natin, sa inyong palagay, ano ang dapat maging parusa sa mga bayarang vloggers at sa mga utak tulad ni Boss B na napatunayang nagkapapakalat ng peking balita laban sa ating mga opisyal? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Muli ako ang inyong kaagapay sa batas. Nagpapaalala na sa mundo ng politika, maging matalino tayo, maging mapanuri at laging naninindigan sa katotohanan. Maraming salamat at kita-kit sa susunod nating paghambalos ng mga sinungaling. Mabuhay kayo at salamat po.